Yung Yerba Buena as a medicine, hindi pa lumalabas yan. Palabas na. Palabas na. Ngayon, kaya natin inaalagaan kasi ayaw natin na meron kasing, ang campaign kasi sa marketing, hindi pwede yung parang mushroom. Kailangan parang nuclear bomb yan. Na kapag sinilabas mo, para yung effect, yung impact niya, na tatawag nito, nakukuha mo. Kasi lalagyan nila yan ng pera eh. Ngayon, kaya very very careful ang mga marketing person kapag naglalabas sila ng produkto. Some would delay until they get the right mix, until they know that they have the right source or the right amount. No, para kapag nandiyan na yung demand, ready naman sila. Walang tapon. So, ganun sila mag-isip. Kaya pagka kagaya niyan, merong darating na produkto, kahit alam na namin kung ano pangalan niya, kung ano siya, hindi namin sasabihin. Kasi it might preempt yung kanyang plano. And alam mo naman, sa mundo ng business, kung pero tatamaan ng negosyo, lalabanan ka nun. Diba? So, para din ma-inhibit yung mga ganong klase ng mga galawan, proteksyonan mo rin yung brand dahil alam mo na maganda siya. So, hanggat di pa nila sinasabi, hindi rin kami pwedeng mag-announce. That is to help them. Hello? Pero yung information na, alam mo ba, ito ang raw material na ginagamit sa ganito at ito ay magaling sa ganyan. Na all the people will know, ay pag mag-Yerba Buena ako, I can use that for this and that. Ako lang, example lang to ha. Sabi ko, compliant ako because I'm a kidney patient. No? Transplant na naman, normal na naman. But of course, siyempre meron ako. These are my meds. Everyday yan. Yung medicine ko na for heart, for diabetes, kasi kinukontinue pa rin yan eh, until now. Dahil nagkaroon ako before, no? So hindi na inaalis yan. Plus may Flavon Pro ako. So magkakasama yan. And then, this sa evening naman, yung anti-rejection ko, may Flavon Pro na naman ako. So, and mamaya pakita ko after our, yung ganda ng blood exam ko. Plus may personal, So, choice ko yon. Pero dahil nakita ko na very effective sa akin, hindi ko na-stop syempre. Dahil I need to protect myself. Okay ka ba dahil? Diba? Although alam ng nepro ko, alam ng aking mga doctors ko na meron. Kasi sinasabi ko lahat. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Si Antonio, Antonio Sofia, yung anak namin, taga-challenge namin yan. Kasi pag gustong-gusto mo yung isang bagay, lahat ng maganda, aalamin mo. Siya, sasabihin niya, ito po, tikman niyo po yung, yung tapa. Kanin, daming kanin. At ang sasabihin niya, pababalikin niya kami ni Patek sa drawing board. Sasabihin niya rin siya, hanapin niyo ngayon yung negative naman. Hindi kasi pwedeng wala. Para lahat ng area, cover natin. Ganun yun. Minsan yung pinakaayaw mong maririnig mo to make you realize para mas stronger yung mga ginagawa. Mga red lights. Ayun naman ang maganda sa mga bata. Tayo naman, kailangan marunong tayong tanggapin yung information na yon. Isipin mo na lang na yung information na yon kung manggaling sa ibang tao. Diba? Nakinig ka rin. Mads, so, ganun tilapia. din yun. Sige po. Fresh dito yan. Sige po. Taal talaga. Ako ganyan. Parang konti ka lang pala kumain. Kasi ang dami kong nakain ng Lomi. Lomi? Batangas Lomi, no? Sige. Akin na lang tong itlog kasi gusto ko ng itlog. Ako matagal kumain ha. Lalo pagka marami. Si pare nag-Flavon Pro ka na ba? Uy, si nanay.
Hindi, silang ano, Mare. yung Immune isang advance? hiyang sa akin. Yung, Ere? Oh. Yung minute Ay, ano. ito. Oo, gusto talaga. mo? May kanya-kanyang ano. Pero si nanay, ano nang... Yun din, yun parang Si Kati rin, gusto Si Mari niya ang yun. magpalabon pro kasi Yung wife ko, gusto niya yung immune. masakit yung ano niya. Siya nung umubos yung binigay ni Sir Patrick, yung Ayun na, may binigay mix mo, ano. Oh. inubos niya. Sabi okay daw sa kanya. Uy, Ako, sa totoo lang. So, yung pala buntro, parang hindi ko pala susubukan. kailangan Hindi, masubukan pero mo. meron sa bahay. like mo. Pwede Pagka- sabay. Pwede yan sabay. Hindi kasi naman ikaw, lagi ka nasa ano yung flexibility mo talaga. Pero si Mare, kailangan niya kasi di ba sabi niya masakit yung mga tuhod niya. Yung Yan, aming dapat isang, uminom na siya niya. yung ano natin, farm manager natin sa Haen, naku, Yun, sampalataya grabe. Sabi niya, Doktora, padalhan mo pa nga ako ng ano. Ilang box na, nakakaapat na siya. Kasi binibigay niya doon sa mga kabarangay na tanod niya. Tapos yung kapatid ko, meron siyang spa. So yung mga masahista niya, yun na ang complain. Ngayon, okay na sila. Nagtitiktok na. Nagagaganyan na naman. Kasi may kita mo yung ano yung masaya kasi pag nagagawa mo yung mga bagay na walang masakit. Kasi ako, yun ang una kong complain. Gising ka sa umaga, Okay yung ano. Daddy, Okay, masakit sila. yung ano ko. May stiff neck ata ako. Nagpalit ka na ng unan. 10 beses ka na nagpapalit ng unan. Meron ka pa ring stiff neck. Ay, nung makita ko yung study ng Yerba Buena, hinanap namin yung pinaka-species. So, bakit namin alam? Kasi, of course, meron tayong mga network sa Institute of Health, no? Tapos sa UP, PGH, mga other doctors na nag-aaral dyan. Plus, of course, nagko-contribute tayo sa Philippine Pharmacopoeia ng ating knowledge, konti, no? Yung at the way we do things, gano'n. Isang kahon ng Immunoband. So, ganyan sa kanyang alam na, nakikita namin, ay, ito pala yun. bukas. Ginagawa namin. Oo, tama yan. Ako sabi ko nga nung Saturday, practice pa lang. Siyempre, hindi ako nagbo-bowling. Lalaki na nga 12 kilos yung bola eh. Di pag ginanya mo yan, 20 10 na kumbaga line, 10 na games. Then dalawa yung palo mo, di 40, 20, di ba? O pagka talagang bibuhati mo, tsaka matagal pa eh. Sumakit to, naramdaman ko. Tsaka yung dito sa hip ko, kasi syempre nagmumuyuko ka. So kinabukasan, maramdam mo syempre yung pain. Pero I took this Flavon Pro. After Flexible na siya ulit. Kasi wow, sabi ko okay to. So pati yung mga nahirapan kang yumuko. Eventually, Yung mga athletes, yan, number one sa kanila. mabalik yung flexibility mo. Kasi bakit ka nahirapang Yung mga, yumuko? Kasi somewhere there, mayroong inflammatory reaction na nangyayari. Kaya mayroong pain. Pero wala ka namang sakit. 'Di ba? So, address lang natin yon para maging flexible ka nang hindi nadadamage yung other organs and other cell na nag-organize para tulungan ka. gulay. So, yun yung food supplement. Sabi nila, Ngayon kumain? Doktora, pwede ko ba itong isabay Gulay. sa aking mga maintenance medicine? Okay, kasi maintenance medicine, kailangan mo talagang iniinom everyday. And since it's a food supplement, ang sagot ay yes. Pero kung gamot na yan, o chemical ang pinanggalingan ng food supplement mo, dapat Envelope doon. tingnan mo pa din. Because kung yan ay chemical, ang sagot ko ay no. Tingnan muna natin. Alamin muna natin. Ipakita mo muna yung babasahin dyan. Ngayon, kung ang ipapakita mo sa akin, ano yan, borrowed. Hinira mo lang. Pero hindi naman din yun ang laman ng gamot mo. Nagkataon lang na may apple po yan eh. So yung study ng apple nung taga-Australia, kinuha ko. Sasabihin ko na, yung apple doon,
merong ganitong klase ng benefit. Ay, yung apple mo rin, yung apple mo naman, hindi. So, iba yun. O kaya naman sasabihin mo na, yung pong, ang source ko rin doon. No? So, tingnan mo rin yung material nila. Baka ito, they only serve themselves. Diba? So, ang challenge sa atin mga Pinoy ngayon ay mas maging matalino tayo sa pagpili. Ngayon, ang challenge sa mga tao na mahilig gumawa ng innovation ay mag-provide ng mga product na talagang worth ang trust na ibibigay sa kanila ng clients or mga customers. Sample to. Anyway, ano lang tayo mga ganito. Kasi ako as a kidney transplant individual, ang dami iniinom ng medicine. Sometimes that anti-rejection medicine, it may affect your liver. Okay. Kasi those are synthetic na, But of course, laging sinasamahan ko ng food supplement like Falbon Pro and Immune Advance, no? Ito, since syempre kidney yan, una particular ako sa urinalysis. Okay? I'm a diabetic person. Yun ang naging cause din ng aking kidney failure. Okay. Dahil may family say, but mayroon ako iniinom na medicine, yung tawagin ano ba yung generic. But anyway, nagsabanggit na naman siya. Toot! Basta merong isang medicine this na is me because that is prescribed by doctors. Now, that medicine, may study yon na ang sugar niya, pinalalabas niya sa urine. So, para bumaba. So, hindi siya umikot. Parang gano'n. Hindi siya umikot sa blood stream. Hindi siya umikot sa bloodstream mo na nag-accumulate. That's why pero ang effect daw is on the tubular side, kaya hindi nadadamage yung nephron, yung kidney. Okay? So yun yung difference. No? Kaya yun, may study yun. Now you see, this is December 2022 and this is September 2028. So 9 months. You see the difference. Ito yung results, sir, no? Oo. Binabantayan kasi Binabantayan ko yan kasi syempre, yan. May glucose is there. Naglalabas siya nagtaka ko noon, bakit ganito? Ang dami ko ng compliant naman ako, bakit ganyan yung aking Pero expected yon pag you're taking the certain medicine. Doon ko lang nalaman na yung palang effect ng Sorry, sir, asa po yung date? Hindi ko makita. Ito, totoo. Yun dito sa side. Okay, ito yung date. Okay. Release 9/27/23. Ito yung mas luma. Hindi, mas bago yan. Ito yung bago. September 20th. Ito, December 2022. Okay. So, mas luma yung December. Halos ulang pinagkaiba, normal. Ano itong significance na dito, sir? Difference? Normal. Negative, normal, di ba? Nakalagay dyan. So, yung ibig sabihin, yung function ng kidney ko is very good until now. Yeah. And 5 years na akong kidney transplant. 5 years na akong umiinom ng mga anti-rejection medicine. And this supplement. And yung mga other maintenance medicine ko. Kasabay yung palagi. Just like this, andito lahat yung supplement ko, yung medicine ko. Because I'm taking care of my kidney. It's just that yung glucose niya, plus 4, meaning to say, yung urine ko may glucose kasi inilalabas ng gamot. Yun ang effect ng gamot. Yun ang effect ng gamot. So, hindi nag-accumulate sa katawan ko yun. Although I'm taking bihira ako sa soft drinks, usually water lang ako. Pero mahilig ako sa chocolate. Bawal din. Ito naman yung isa. Ito CBC. Yan ang December 2022. Ito yung September 2023. And mind you, that's medical city, banggitin na natin yung makikita naman sa exam. Makikita sa So halos hindi nagkakalayo. Diba? It's all normal. Normal. Yung mga high levels siya yung mga monocyte na yan, those are reactive lang siya. Meron lang siyang yung system niya nag-a-active lang. So walang food na bawal sa iyo? Meron. Yung fats. Pero kumakain ka pa rin. Kumakain pa rin. Actually, para sa mga patient na umiinom ng anti-rejection drug,
Yung mga grapefruit, bawal yan. Mga pomelo, bawal yan. Kasi, parang ina-attract niya yung anti-rejection drug mo. Ilalabas niya. So, yung level ng anti-rejection drug, bababa. Pag bumaba yun, delikado yung kidney kasi wala siyang protection. Kasi yung anti-rejection drug protects the transplanted organ. Ganon. So, dapat hindi bababa yung level nun. Pagka naman, tumaas naman yung level nun, sisirain naman nun yung atay mo, yung puso mo. Ito Kaya naman. yun ang binabantayan. Ito, papakita ko para to be ano lang But So, basically, ang citrus, ano yung Parang tamang ina-attract dosage niya. lang ng pag-consume sa kanya? Either transplanted or not. Actually, pag wala naman tayong sakit, wala namang tawag nito, contraindication, di ka naman allergic sa citrus, no? Kasi may mga ganun eh. Okay lang, kain ka niyan. Bigay ni Lord yan. Walang ginawa ang Diyos na mali at masama. Lahat mabuti. As a matter of fact, kung ang tiyan mo ay walang sakit, kahit kumain ka ng isang sakong maasim, hindi ka magkaka-gastritis. Nagka-gastritis ka, hindi dahil dun sa kinain mong prutas. Kung hindi meron kang kinain, o ininom na alcohol, o nagsisigarilyo ka pa, o nalilipasan ka ng gutom, naging dahilan. Yun ang nag-contribute, pero sa totoo lang, wag mo sisihin sa maasim na pagkain. No, walang ginawa ang Diyos na masama. Pero Everything good. Baka tayo, meron tayong, di ba? So, yun. Sabi nga nila, merong mga pag-aaral sa diabetes, kapag ikaw ay normal, ibig sabihin, hindi sira yung pag-produce mo ng insulin sa pancreas mo, regular, at saka yung exercise mo, tama, yung kain mo. Alam mo, kahit daw kung uminom ka ng kumain ka ng isang sakong asukal, hindi ka magkaka-diabetes. Your pancreas will work for you. Now, somewhere along the way, sa pag-edad natin, humihina yung pancreas natin. First, dahil umiidad tayo. Pangalawa, yung sarili natin mismo. Dati ka nag-exercise, hindi ka na nag-exercise ngayon. Yan, may mga study na ganyan. O kaya, nung kabataan mo, palagi ka nagkakaroon ng infeksyon, nagkakaroon ka ng sakit. Yung infeksyon na yan, umiikot sa katawan mo yan eh. So, alam mo, that leads to mga factors that contributes para pag edad ng isang tao, humihina yung kanyang lapay. Yung lang mismong stress, sabi nila, nagko-contribute yan sa pagkakaroon mo ng diabetes. Nako, Diyos ko, umiidad ka na, nag-i-stress ka pa, di ba normal yun? So hanggat mga bata tayo, na malalakas tayo, wala tayong sakit, panatiliin natin yon. So you know when to start to make people healthy is when they are still young. well, Para hindi lumalabas yung mga sakit. sabi nga na natin, yan. when you take yung mga synthetic meds, no? Ang unang effect niya syempre yung liver, kasi syempre yung detoxification, Detoxifying agent mo yung siya yung tagalinis ng ano mo ng mga toxins sa katawan mo And then syempre pag hindi mo naagapan yon, lalabas na yung mga creatinine mo. Nasira na kasi. Blood urea nitrogen, yung mga uric acid. Nasira diba? na kasi, kaya lumabas. Iba pa yung mga sa heart, yung mga cardio tawag natin, lipids, no? Ipatanggalin natin. Yan ang mga triglycerides. Ito, pabalot mo na. Parang hindi, tsaka yun. And then, yung mga cardio, iba pa yon kasi syempre, sometimes yung circulation mo, na pag nagka-triglyceride ka, ibig sabihin, diet, number one. At ere ang hinahabol. Ayan. Yung diet, yan, kailangan i-maintain mo pa rin, regular exercise. Still yun pa rin No? Kaya ang sabi sa, even sa mga advertising ng food supplement, through proper diet and exercise, plus take your supplement. Importante pa yun. Yeah. Pero saan ka na, di ba? Umiinom ka na ng medicine, compliant ka. Tumataas pa rin. Because hindi na nagre-react yung function, yung Hindi physiology. Hindi harmonize yung function. Hindi harmonize. So you have to take care of your relief. So Ngayon, ang dami ng mga doctors at sa totoo lang, sinusulat na yung supplementation. Dati hindi.
ikaw na yon on your own, yung patient namin, antay na, okay, kasi mag-supplement ka kung gusto mo, kung hindi naman. After the pandemic, it forms part of the reseta already. Yeah. And I'm happy na, slowly, I think something is opening up. Yung doctor ko sa diabetes, may mga sinasama sa reseta na supplements. Yeah. At pag Nagugulat, hindi ko naiintindihan pagpunta ko sa Mercury, pag nakita, ba't supplement? At least prescribed. alam mo, Kung meron kang PWD or senior citizen, kasama yun sa discount. alam mo ba, meron ngayong bagong medicine na practice, ang tawag functional medicine. So, pag kasi ikaw doktor, hindi ka nag-i-stop dun sa alam mo na, kailangan active ka in learning. Hindi walang katapusang pag-aaral. So, meron na ngayon tinatawag na functional medicine. Yung functional medicine, inaalam niya kung ano yung mga, kung ano yung balance ng katawan mo, kung ano yung kulang na vitamin, kung ano yung kulang na minerals, kung ano yung kulang na, kung ano man, no, na amino acids sa loob ng katawan mo. Yun yung isa-supplement sa'yo. So, ang tanong dyan, tanong lang is, ano yung gusto, when did you last felt that you feel healthy? Healthy. When was the last time you felt healthy? Because yun yung hahabulin lang natin. Hindi natin pwedeng habulin yung nung 14 years old ka, nung 18 years old ka, nung 20 years old ka. Different na yon. So ang tanong sa pasyente is, when was the last time you felt healthy, and ano yung mga nagagawa mo? Nahahabol yun. Ina-identify doon yung mga vitamins, minerals, amino acids na nadideplete sa katawan ng tao kasi tumatanda na siya. At yun yung sinusupplement. Tapos, kasama pa doon yung holistic approach. Titingnan pa rin yung diet, exercise, and at the center is your faith. Holistic, Pa rin. spiritual, and mental health. Imagine mo, no? Part na yun ang ina-address ng mga doktor. So, see? Kaya ang medicine, nag-evolve na siya. We just need to make that evolution work for us to live longer. Pero Doc, yung mga supplement na piniprescribe, yun ang mga mahal. Ito. Yeah, totoo. Kaya nga, kaya very Totoo. subjective tsaka decisive tayo muna. Diba? Sometimes kasi, kung sa mga doctors na may binigay, ibig sabihin meron ng May naging study finding sila kasi dyan. yan. May finding sila. Walang problema yon. But of course, meron akong mga seniors, sabi ko, ang dami ininom kasi nakita niya sa advertise. Yung mga radio, sa TV, lahat ininom. O, kamusta po kayo? Ito, meron na akong gallbladder stone. Meron na akong kidney stone. Totoo. Nakaawa ako. Sabi ko, nanay, sayang mo yung perang binibili nyo. Diba? Very specific. Punta kayo sa doktor. And ipakita nyo yung mga result nyo. Second, sabihin nyo lahat ng iniinom nyo. Dahil nanggaling po ako sa renal failure. Kaya please, bago pa mangyari lahat yon, ang hirap po maghanap ng donor. Sa totoo lang, mahal yung supplement, lalo pag galing sa ibang bansa. Kasi inangkat nila lahat raw materials, yung technology, lahat yan, may bayad yan. So, bakit sa atin, hindi mahal yung food supplement, at least yung nagagawa namin. Okay. Hindi ko pwedeng sabihin yung iba. Okay. Kung ba't yun ang price nila. I'm sure may justification. So, there was one time na na-interview sa amin sa radio, Doktora, baka ang ganda naman ng packaging, ang ganda naman ng ng food supplement. Siguro mahal yan. Alam mo pare, kasi nagulat ako. Yung mga iba, talagang totoo yung dudugo ang bulsa mo, no? Yung 30 capsule, 1,000 plus. Saan ka na? 'Di ba? Sabi ko, minsan isang supplement, libo-libo. 300 pesos Oo. each. So, hindi ko Once a day, magkano na yun? So, yun, hindi ko siya pwedeng i-comment kasi hindi ko alam kung paano ginawa nila. Hindi ko alam kung saan galing yun, ano. Pero at least yung sa atin, no, with all the talent, with all the effort and the study that comes with it, dahil tayo ang source, dito ginagawa. FDA approved din siya. Ang ganda ng packaging kasi ang nagtulong-tulong dyan mga Pilipino na nagde-design, mga nagde-design, oh.
Aba, akala nila imported, hindi po. That's why, hindi mahal ang ating mga food supplement. Pero sa totoo yung sinabi mo, mahal. No? Ito nga sabi nila, yung effect niya, pag nalaman mo yung price nito, magugulat ka. Hindi siya mahal kasi ang source mo, dito sa Pilipinas, dito dinidistill yan, hindi lumilipad yan ng nagbo-boat o nag-aeroplano, dito na siya. So, mabibigay mo siya quality. Ang hope nga natin is ma-open na itong ating ginagawang herbal industry. Ma-open natin sa mundo na sa ganon, makapag-provide din tayo sa kanila ng mga produkto natin maganda pa. Kesa yung tayo yung kuha ng natin. But very selective. Okay, selective in such a way na they have to do research, make research, no? Hindi lahat ng mga plant materials are okay. For example, paracetamol. This is true, ha? Alam mo bang galing sa poisonous plant bago siya maging paracetamol? But, itinuro yan ng mga scientific people, no? Kaya, na-extract nila yung paracetamol. Na-extract nila lang. So, yun yung ano doon. Pagka nakapakain ka ng poisonous pala yun. Diba? So, those things. Yung plant. So yung the plant itself. Kaya ngayon, pagka na-validate lalo ng Department of Health ng ating mga doctors, no, na pinag-aralan nila, no, and we believe that it's already a medicine from anecdotal testimonial ng mga ginagamit na tradisyon at naging medicine. Sinabi naman nilang, ay, walang side effect yan, ay, mababa ang ano niyan, ang side effect niyan, you can take it, walang masyadong adverse effect, take it. Kaya kami, dito sa ginagawa natin, una, hindi kami gagawa na ngayon lang nakilala. Okay. Na ngayon lang pinag-aralan. Ang ginagawa namin are really plants na may study. Kaya I believe it. At saka matagal na naginagamit. Yerba buena, from anecdotal to medicine. So yan yun. Pag halu-haluin mo man yan, lalabas ang effect niyan, lalo kung maganda ang processing. So yun. Kanina namin tumatawag. Meron po kaming plantation ng ganito muna. Actually, sabi niya, yung tawag niya tayo, yung morning, sabi niya, ito po ba si Mr. Patrick Roquel? Hindi po, ako po si Dr. Roquel, ako yung wife niya. Bakit po? Nakita ko siya, napanood ko siya sa agribusiness. I'm a nurse from the States. Sabi niya, si Ceres, Miss Ceres, yan, no? Sabi ko, pwede ho bang maya-maya na hong konti kasi ho kausap po ni Mr. Roquel, si agribusiness pa rin. Tatawagan ho niya kayo. Paano kayo ni Patrick mamaya? So, ako naman, si agribusiness po, kausap niya ngayon. May meeting kayo. Meron. Nakakatawa, nakakatawa. Kaya ngayon, sabi ko nga, since ito well-studied, di ba, may libro, hindi kalimutan ko yung monograph niyan, yung Lagundi, may libro talaga. Meron yan. Pinag-aralan sa bata, magmula muna sa animal, let's say sa rat, no? Kasi syempre kailangan may effect sa duodenum pala yan. Pagka nag-effect yun, obviously okay yung mga ganyan, something like that. May ginagamit yun sa study. So mga LD50, mga AD50, meron yan. Those are effective dose 50, yung lethal dose 50. Kung saan siya toxic, meron yun, no? May study. Kaya pag sinabing pinag-aralan yung mga plant na yan at na-validate at yan nandyan na sa market, yun ang inumin nyo. Kasi may study yan, hindi ka maliligwak dyan. Kasi yung hindi mo pa narinig yung study, sinabi lang nito, sinabi lang niya, gumaling ako dyan. Pero tingnan mo siya ngayon, kamusta ba siya? So, come up with the research. Pero sir, paano mo, sa dami ng information sa internet, diba, nagkalat. So, paano mo i-identify alin doon ang reliable, alin doon ang sabi-sabi. Kasi everybody's claiming diba? Yun nga, alam mo ba, kaya harap ngayon mag-doktor kasi andain ko mag-graduate sa University of Google. Tsaka College of Facebook. Okay. Mga knock on Faculty of diba? TikTok. Faculty of TikTok. Ganun. Hindi mo pwedeng i-compare yung knowledge nung nag-aral versus sa Google, sa Facebook at sa TikTok. Okay. So, yung somebody na nag-post. Yung ang nandito are people who are reliable because we studied. So, nabasa pa lang namin, alam na namin kung alin yung, eto, hindi ito. Eto, pwede to. Eto, pwede to. Yun yung difference. Yun
yun yung sinishare namin, yung knowledge namin, na bunga ng mahabang taon ng pag-aaral, ng discipline, no? Hindi dahil binasa lang namin sa Google. There are legit sources, Okay. but not all. Okay. But how can you really identify if you do not know kung ano yung babasahin mo? And we cannot always give you, ito ang basahin mo, ito ang basahin mo. Yeah. Most of the time, pag ginawa namin yan, hindi mo babasahin kasi maboboring ka. At sasabihin mo, hindi ko ito naintindihan. Okay. Okay, so, yun lang yung pwede naming i-share. Yun na yung charity namin sa mga tao na eto kami, nag-aral kami, yung family namin, yan ang ano, di ba pare, no? Yan ang ating kumbaga bisyo mag-aral. Okay. So, kung paano namin fini-filter yung information na kino-consume namin, na pwede naming sabihin, dahil because naniniwala kami na ang binibigay lang namin yung learned, yung pinag-aralan. Ang daming borrowed science. Lahat yan sasabihin sa'yo, I'm good, I'm this and I'm that. Yeah. No? Ang sa amin, ang contribution namin, laging ginagamit namin yung pinag-aralan namin to understand and to filter ano ba yung pwede Which is ko right, sabihin which is wrong, at which is alin yung good, hindi ko pwedeng which is sabihin. not good. So, yun. So, doktora, ang mga bagong information ay na pinipili ninyo ay galing sa somehow research na kakilala ninyo personally? Not all the time. Okay. No? Not all the time nakakilala mo personally. As a matter of fact, madami yan because you are just interested. Meron kang thirst to know. Basa ka ng basa. Sa pagbabasa mo, alam mo na, okay, eto, pwede. Eto, hindi pwede ito. Ito talaga, So may garbage. judgment ka kaagad. Oo, kasi alam yun mo ang inaral kaagad mo. na mali. Oo, kasi yun ang inaral mo. So, ito, garbage information. Okay. Ito, vital information. Ano na yan, sabi nga namin, sa mga doktor, mahabang panahon ng pag-aaral. Hindi mo pwedeng tumbasan ng one day TikTok o one day Google yan. Maganda na lang kung yung nagsasalita mismo, makikita mo naman yung kanilang identity . So, tapos, makinig ka and magtanong. Yeah. I know na nilalagay namin yung many years of studies namin dun sa discipline ng ginagawa namin para makapagbigay kami ng mas premium at mas nakakatulong na mga produkto. Yun. Yeah, that's important. Basta importante pa rin, of course, andyan ang mga doctors. Pero syempre, when it comes to herbal medicine, hindi lahat. Di ba? Kaya very selective ka, very, tingnan mo yung mga naging study rin. Kasi ang dami naman available no? Sa PubMed, sa marami. Makikita mo yung abstract na ginawa nila doon, paano nila in-study yan. Sa India, Thailand, Indonesia, Philippines, marami. Pare-pareho halos sa mga naging findings. No? So, kaya research. Kung hindi ka, mahilig kang maniwala something, maniwala ka sa pinag-aralan, yung nakikita mo rin. May mga papers silang inilabas. Diba? Kaya mga doctors, even yung mga medical journals, yan. Kasi umikot na yun . Alam mo, nasa China ako. Lahat ng, kasi since sa oriental medicine yung kanila, even yung cancer ng, kunyari sa female reproductive system, lahat na pinagsama-samang mga plants at saka mga roots, mga stem, no? Nakalagay lahat doon by scientific name. Nakita ko yung journal. Plus cause pinag-aralan nila yun. Kaya pwede nyo sabihin na isang doktor na yan marunong magpulso, alam na kung ano nangyari sa katawan, and then ito yung bibigay niya. May study yun. Kaya ingat din, syempre. But not all. Okay? Kasi sometimes yun is specific for that. Gaya ko, ang akin is I'm taking care of my kidney. Dahil syempre nakakatakot yung ayoko nang abutin pa uli yung aking yung kidney failure, transplant. Kaya ako regularly nagpapatest ako, no, to see kung yung aking Para pang wala iniinom kailangan. ay effective pa rin. Every 3 months, 6 months. 3 months. Dati every month nung bago ako, every month kaya lahat ginagastosan yan. Kaya yun ang problema pag mayroon ng failure.
Handa ka dapat. Ang medicine worth ko every month is 30,000. Diba? Kaya kailangan kumayod pa rin ako. But anyway, so those things kailangan talaga nakatuto ka. Diba? And pag sinabi mong okay ka, bakit ka okay? Kailangan may mga results Sasabihin ni pare, tingnan mo ako, wala akong ganyan. Walang Still, sakit. oh, diba? Wala. Kasi Very nasa inyo siya healthy. palagi. Pawis siya palagi. Lumalabas May ang ingit. toxin niya. Tingnan mo naman, Kakaingit to. hindi Hindi naman pala nagtitina. ang problema, sobra akong pawisan. Wow. Okay Di, lang. yun ang pampalabas ng toxin mo. Kung di ka paihi, tsaka yung urine mo, tsaka yung pawis mo, yun ang pampalabas ng toxin mo. Kaya ang gaya ko, ako, sa totoo lang, kidney transplant ako. Oo. Pag may time ako talaga naglalakad ako. Pero pag wala, kain ako na, ayan, kanina, prito, fats. It adds up, no? Sa naka-coke ka, naka-chocolate ka, matigas na rin ang ulo eh. But, lagi akong Doc, kamusta ba? Okay pa? Okay pa yan. Sige, wag mo munang ganito. Ganun lang naman eh. So, regular consultation. Importante. Plus, of course, regular laboratory test. Since medtech ako na mismo yung Nakikita gumagawa. mo na. Nakikita niya na. Ito, Alam niya na. pinapakita ko sa Oo. doktor ko, kamusta ba yan? Magkukonsulta pa ba ako sa'yo? Normal naman natin. Di ka Ako, sorry. kailangan ko pa siyang puntahan. Yeah. Gaya nito ha. Ito, hindi ko to Halika, itatago. magkakaibigan tayo. Tawag ka lang. Hindi ko to itatago kasi syempre dumaan ako sa diabetes noon, hypertension noon, yung renal failure ko, no? Pero what's important is yung toxin ko lumalabas na. Unlike dati, punong-puno ako ng creatinine, uric acid, lageria, nitrogen. Linawin ko nga yun, Doc. Diba, sabi nila, pag ang creatinine mo tumaas, that's it, hindi mo maibababa. Ano ba totoo? Mabababa mo yun. Nabababa mo yun? Nabababa mo yun. Toxins, those are toxins. Alam mo, ang creatinine is byproduct ng muscle workout. Basta ginamit mong muscle mo, Okay. yan naglalabas ng creatinine yan. Okay. Metabolism, muscle metabolism. Pag kumain ka ng protein, pag nag-breakdown yan, i-excrete mo yan as creatinine. Okay. Kapag ka normal ang kidney mo, no, hindi ka nag-spill out Yeah. ng ganung krea, no? Maganda yung filtration mo. Ngayon, paano mo mabababa yung creatinine mo? First, huwag ka kumain ng protein. Okay. So, para yung kidney mo na napapagod na, hindi masyado marami nililinis. Okay. Makakaano pa yan. Makakabawi pa yan. Pero once na na-damage mo na yung kidney mo, Oo. ang kidney kasi isang organ na hindi nagre-replicate hindi na nagre-replicate ang cells niya. So, kung 25% damage yan, 25% damage yan. Pwede mong hanggang dun lang. Hindi mo na siya maging Tataas. 50% damage, 75% damage. Pwede mo hanggang dun lang yung damage. Ida-diet mo na yung sarili mo. So, yun. Ngayon, pagka meron ka ng kidney failure, maghahanap tayo ng donor. Oo. Yan. Kasi yun na rin pupuntahan. Doon ang Kidney pupuntahan. failure by the time na kailangan mo ng transplant. Yeah. Pero pag, let's say, 30% damage, Okay pa yun. Kaya pa ng kidney mo yan, maghanda-handa ka na rin. Oo. Kasi papunta ka dun eh. Maghanda-handa ka na Kung rin. ano ka sa pagkain, yung diet mo, hindi ka pa rin aware. Di ba? Saka meron kang mga other reasons kung ba't activities mo. nasisira yung kidney mo. Baka naman meron kang diabetes, Yeah. nagko-contribute yan. Hindi mo makontrol. oo. Meron kang hypertension, nagko-contribute yan. Oo. Ngayon, pagka sira na yung kidney mo, baliktad na. Ang dahilan na ngayong hypertension dahil sira na yung kidney mo. Dati, ang dahilan ng pagkasira ng kidney mo is dahil yung hypertension mo, Hypertension. nabubugbog siya. So, ngayon, So, Ito. ayun ang sinasabi Ito yung sa- chemistry. Kaya pinold ka, hindi mo kailangan yun eh. So, huwag mo na lang yun. Pinold Baka niya. matakot sila. Hindi. So, means say, ito nung December 2022, ang dami ko kinakain meds. Anti-rejection, compliant ako sa diabetic medicine, sa hypertensive medicine, sa toxin, di ba, removal, kasi yun ang function ng kidney eh. But you see, the normal yung uric acid, creatinine. Yung creatinine ko dati, grabe eh, as in umaapaw sa redness, tsaka yung high. It's all normal, di ba? I'm taking those, kumbaga hepatoprotective kasi yung mga plants na ginawa natin.
kaya it protects my kidney. Yung SGPT, Protects your SGOT, ay, na liver. liver. Yung SGPT, SGOT, are Liver and heart. liver lipid function test yun. Okay. Diba? So, yun yung mga, SGOT, because of SGPT. so many medicine, Oo. sinamahan ko ng maintenance, kaya still normal pa rin. Yung It protects wait my- natin, yung SGOT tsaka SGPT, Are these enzymes. are your enzymes that would tell Protect. you if there is something wrong sa With heart your at saka liver sa and liver heart. mo. Okay. So kasi pagka sinabi nila nasisira yung liver mo or nagkakaroon ng inflammation or nagkaroon ng insult, naglalabas siya ng enzyme. So yun, tumataas yun. Pag mataas yun, ibig sabihin, May damage. Damaging. yun. Even Ngayon, even ngayon, ang- sasabihin mo, doktora, paano yan? May damage na. Okay, that's why, sasabihin ng doktor, ano yung pwede mong gawin? Ano yung gagawin natin? Ano yung ititigil mo? Ano yung babawasan mo? Ano yung hindi mo na pwedeng inumin at kainin? At dapat magpapahinga ka. Kasi paano naman yan gagaling? Kung sige-sige ka pa rin. Diba? So, yun lang yun. Hanggang sa titibay ka ulit. Yan naman yung maganda doon sa liver. Yung sa heart naman, yung inflammation ng heart mo, kapag tumataas yung enzyme dyan, syempre, bibigyan ka ng mga gamot para ma-avert mo siya. Pagkatapos, of course, kailangan healthy living na tayo. Yung mga dahilan ng pagtaas nun, i-stop natin. So, yun ang important. Ito mo. Ito, September 28. October lang naman yun, di ba? Okay. So, same, Same siya. 7 months. Taking the supplement and the ano. All normal, di ba? So, my kidneys functioning well. My liver is okay. My heart is okay. No? Toxins are removal. Kasi ang kidney, from the last time sinabi ko ata sa yun eh. So, ang physiology ng kidney is a wet bed. Yung acid-base balance mo, naalagaan mo. Yung water-base balance mo, yung acid-base, wet is water-base balance mo. Yung electrolyte balance mo, yung sodium-potassium, which is normal yung potassium, di ba? Even may sodium. Yung T, toxin removal, those na yung nag-accumulate sa katawan mo, kailangan naalis mo because of the kidney. Those are function of kidney. B is BP control. Kailangan normal ang BP mo, 110 over or 80 or 110 below pa, no? Pagka medyo hilo ka na, patest ka agad, baka mamaya sobrang baba na yung blood pressure mo. O pagka medyo confused ka, baka taas naman ng hindi ka mapakali, baka mataas naman ang blood pressure mo, di ba? Nahihilo ka, ang daming effect, sakit ang batok mo. So, you have to control your BP because that's the work of kidney, no? And then yung erythropoietin secretion, that's the work of kidney na to produce more red cells, yung erythropoietin mo. And a wet bed D, that's vitamin D3, no? But Para yung very strong pa rin yung bone mo, yung production ng bone marrow mo for the blood. Kasi usually pagka dysfunction yan, may nagpang-malfunction kidney mo, anemic ka. Pero ganito lang yun. Yung tao na sira yung kidney niya, since kidney ang pinag-usapan natin, yung mga laboratory niya, parang kalat na pangit. Since napalitan na ng normal, yung kidney niya is nalagyan siya ng bagong kidney, ine-expect natin lahat yan ay normal. So talagang ine-expect mo sa taong walang sakit na normal yan. So, ang ibig sabihin lang ni Patrick is, dahil nabigyan na siya ng kidney na nagpa-function normally, no, kailangan alagaan na lang niya yung function ng kidney na yon sa pamamagitan ng pag-aalaga niya sa buong katawan niya. Okay. So, expected natin na normal yon kasi bago ang kanyang bato. Okay. So, ngayon, dahil umiinom siya ng mga anti-rejection drug, maaring babantayan natin yung mga organs like the liver because yung liver siya nagdi-detoxify ng mga lahat ng gamot na ininom mo. So, kaya binabantayan yung enzyme sa liver. Okay. So, ibig sabihin lang, okay, since I already have a normally functioning kidney, I should just make myself healthy. So, ang tulong niya naman doon is taking natural food supplements.
Kasi yung isang taong kagaya ng kanyang kondisyon ay hindi pwede kung ano-ano lang yung iniinom. So, kaya kami, dinededicate din namin yung aming mga efforts into making products na nagagamit namin. So, kung nagagamit namin na ganito ang aming kondisyon, mas lalo naman sa mga ibang tao. Yun yung kinocontribute namin. Hindi yung gagawa kami ng produkto, tapos kami mismo hindi namin iniinom yan. Sa totoo lang, kaya namin ginawa para magkaroon kami ng other option na mas maganda kaysa dun sa nakikita namin sa labas. What's important, sabi ko nga, in my case, no? Sabi ko lahat to case study sa akin eh. From the medicine to the supplement that I'm taking, di ba? At lahat yan naka ano sa mga doctors ko rin. They have the knowledge of this, no? Pag nagtaya ako, pagka nagdiarrhea ako, report agad ako. Kasi sabi na, once and 3 times nagda-diarrhea, consult agad. Punta ka agad sa ER. Kasi it will damage my kidney. Yun eh. Kaya very ano ako. Ganun katindi yun. Nakakatakot yung COVID. Ma-dehydrate, bawal. Nakakatakot yung COVID. Tapos sabi ko, And then biro mo, third month pa lang ako. 3 years pa lang akong kidney transplant, may COVID ka na. Infection, di ba? Ay, pneumonia yun. So, minsan mamimili ka, bubuhayin, pagagaling ba pneumonia? Or, isi-save mo yung kidney mo? Both, mahirap eh. Pwede namang gawin pareho yan. Pareho yan. Diba? Which nangyari nga, na-save, kaya nga talagang... Ito na yung mga instances na you need to take, antiviral, antibiotic. And that anti-inflammatory. That antibiotics, pain antibacterial. reliever, But remember, kahit ano pang nangyari dun sa COVID natin, no? And marami yan, virus, coronavirus, hindi lang naman COVID yan. Pinangalan lang na coronavirus 2019 because novel coronavirus yun, no? Pero coronavirus yan, H1N1, influenza, so flu, that's our all virus. Diba? Now, mayroon kang antiviral? Lagundi is antiviral. The plant itself has antiviral property. They have what Yung we call lagundi. the flavonoids, specific, vitexin, quercetin. So that will give you yung protection mo para bumaba yung viral load. Kasi once na bumaba yung viral load mo, until such time na, usually 7 days lang yan, may limit lang yan sa katawan natin. Pero kailangan mag-work yung immune system mo. So once na nag-work yan, ma-overcome mo, later on wala na. Diba? Lately nga, sabi ko, antibacterial to. Kasi pero pinibend ko pa rin maging pneumonia. Just with the medicine, nag-antibiotic ako kasi sinabi ko sa doc, mag-antibiotic na ba ako? Medyo natatakot ako sa phlegm, very sticky. Yes, but I still take this Flavon Pro and Immune Advance. Kasi food supplement Siya. Tinulungan lang yung aking immune system. Yung sarili ko, not the specific na gumalaw yung mga antibodies ko, di ba? But yung resistensya ko na medyo palakasin ko. Di ba? 2 things yun eh. No? Kaya hindi yung aking mga tulog na antibodies, hindi gising na gising para puntahan yung kidney ko dahil yung kidney is a foreign body. Di ba? So, naka-recover ako. Yun sabi ko, wow, that's a good And really God-given yung mga plants na yan na pinag-aralan, binalidate ng mga doctors natin. Doc, yung case ni Sir Patrick, kumbaga mas mahirap i-manage, diba? Kasi yun na nga yung transplant ganyan. Actually, hindi ang case ang mahirap i-manage. Ang patient, mahirap i-manage. Mas magaling sa doktor. Mahirap i-manage ng pasyente na to. But for everyone, alam mo ba, I am just very happy that I think we have the best doctors sa team. Yung mga kaibigan ko, alam mo na yan, Mel, thank you so much. Sila Dr. Ben Puruganan, sila Dr. Abad, si Dr. Romel Tolentino, si Dr. Ako Bangkiat. No? Grabe, ang daming doctors. Madami siyang doktor. May cardio, si Dr. Hans Ramos. Ang dami. Si Dr. Patricia Ramos, mag-asawa pa yan. Alam mo, I think we have the best doctor team na because they understand, they're open, they really took care of us, no? At saka, alam mo, sila yung mga doctor na alam na nila, pero nag-aaral pa rin sila. So, pagka meron kaming sinasabi na, Doc, pwede ba to?
Sige Aline, for as long as alam mo naman kung ano yung hindi, yung mga parang warning, di na pwede yan, yung mga red light, pag nakita mo na yung mga red light, the answer is no, alam mo na yon. So, But important knowledge is power. knowledge is power. So maganda din yung mga kaibigan mo, yung mga Study, aral ka. doctors mo, para natatanong mo sila. Kasi sa totoo lang, yung mga doktor, welcome kami sa lahat ng pwedeng iambag sa ikabubuti ng pasyente. Yun ha, sa ikabubuti. Kaya pag nakita namin na hindi mo naman yan ikakabuti, sasabihin namin, wag. So akala ng pasyente, ay ayaw niya lang sa herbal. Hindi po. Kasi hindi namin nakita yung, hindi kami na-convince, walang ipinakitang papel to show that this will bring good things to you. Kasi baka mamaya magagastusan ka lang or kontra yun ng gamot mo. No? Yeah, totoo Kontra yun. yun. Posibleng kontra. Ibig sabihin, hindi lahat ng herbal merong, sometimes the reason why na-aggravate yung isang condition because nag-herbal ka, na ang study pala nun, kakontra nitong gamot na iniinom mo. like for example. Meron silang tinatawag na interaction, drug interaction. So alam mo yung pag bago ka i-surgery, yung merong ang mga kaibigan kong doktor magtatanong, ikaw ba umiinom ng ginseng? Dapat i-stop muna natin yan kasi it might affect no, yung ating pero akala nila pag ininom mo yun, lalakas ang katawan ko. Hindi nila na-active ka lang, pati puso mo bomba ng bomba. So merong drug interaction. One time nga, no? Dinadialysis ako noon. So, nag-ano lang ako nagkukulang ako doon sa, naglilinis lang ako ng nail ko, tsaka yung nasugatan ko, lit-lit. Hindi lit lang na, Diyos ko. Kasi nandun kami sa Boracay noon, atin kami ng kasal, ninong kami at kanina. Alam mo bang hindi tumitigil yung dugo, nagbi-bleeding ako. Ang dami Dahil na. sa blood thinner. Blood thinner. So, inom ako na inom nun. Tapos, yung, mostly kailangan yan. plants as blood thinner din. There are plants. There are plants, no? Na blood thinner. Na blood Kaya thinner. kailangan Okay. very specific. Kaya nga nag-aaral tayo. Kaya dapat nga, yung alam mo kung ano yung laman nung ininom mo. Kaya pag tinatanong ng doktor, meron ka pa bang ibang iniinom aside from sa gamot na ito? Sabihin niyo po. Kasi ang gagawin ng inyong doktor, magbabasa yon, hahanapin niya kasi alam niya ang tamang reference na gagamitin niya para sabihin niya sa'yo na stop natin ito, itutuloy natin ito. So, hindi po totoo na ayaw namin sa herbal. Ayaw lang namin sa hindi nakakatulong sa'yo. At hindi FDA approved. Kasi yung patient, minsan, alam na nga niya na hindi FDA approved at narinig niya doon sa kapitbahay niya o doon sa, na yun ang iniinom. Tapos itinago niya pa. But this one, ito pa yung mga other case. FDA approved siya. Pero you don't know, may interaction siya sa mga medicine mo. So, sa present condition mo. So parehong ano rin yan, di ba? I-declare mo lang. FDA approved siya. Pero contraindicated sa ano mo. I-declare mo lang. Diba? Sabihin mo lang, Doc, umiinom ako nito. So hindi kaya, iba kasi natatakot dahil mahal ang doktor, pero importante pa rin yung intervention ng doktor. Pero pag sinabi ng doktor na hindi ko kasi alam yan. Tapos katapatin ka naman niya hindi ko nabasa yan, hindi ko napag-aralan yan, hindi ako pwedeng magkomento dyan. Yung doktor ho ninyo ay professional kasi siya. So pag sinabi niyang hindi ko napag-aralan yan, hindi ako makapag-komento, more or less, no. No, kasi syempre, hindi niya pwedeng sabihin ang komento niya. So, ikaw naman, kung talagang matigas ang ulo mo, now, ikaw ang responsible sa sarili mo, pwede ba, bago mo inumin yung isang bagay, basahin mo muna. And doctors really rely on laboratory exams na ibibigay niya. That's why, kaya before siya mag-prescribe, hinihingi muna ang result ng mga screen na lab. muna niya yung pasyente. Kasi ang doctors will always rely, ito, SGPT, SGOT, for the heart, for the liver. Alam na nila. Uric acid, alam niya Di ba? Yung blood, yung clotting time mo, yung bleeding time mo. Alam niya. So, alam niya, ito pala. Bakit? Kasi ito yung medicine mo. Hindi na effective sa'yo, palitan ko nito. Ganon Kaya huwag tayo matakot sa doktor. Oo. But you have this. You have the result. Di ba? Ako naman, since medtech nga kami, doctor siya, may sali sa doktor,
O ano, kamusta to? Ganyan. O minsan sa amin pa nga lang, may clash na eh. O kami medtech, yung anak namin pharmacist, pero kaming dalawa naman ng doktor, no? Eh siya naman yung mahilig mag-aral ng herbal. Ay mahabang discussion namin bago pumasa yung isang bagay. Kasi pag hindi yan pumasa sa amin, hindi namin yan gagawin. Kasi ayaw namin na every time ilalagay namin yan sa gitna ng table, eh meron kaming issue, may discussion kami. So hindi namin gagawin yung isang bagay na alam namin na makakasama. Sa relationship pati. Di ba pare So, sa totoo lang. Ako naman ganun kami. Sa pinagdaanan natin ng pandemya, pinagdaanan natin ng mga everyday life natin. Ako yung condition, tried and tested yung ganda ng mga plans na meron tayo right now. And I hope na in these times na talagang kailangan natin tulungan ng mga farmers, kailangan natin tulungan yung mga kahit farmer na gustong mag-venture into this kind of agri-business, di ba? Sabihin na natin. But importante how it works, importante yung processing, importante pa rin yung dulot na magiging dulot nito. Okay. Di ba? So, you have to find this. No? And of course, hindi lahat pwede. Like for example, meron akong 15 hectares, meron akong 7 hectares, meron akong 2 hectares, may 1 hectare. Ay, nando ko pala sa Tawi-Tawi. Diba? Yung mga logistics. Paano kita maabot? Diba? Gusto ko matulungan ka paano? Diba? Seek to your yung community mo, your LGU mo. Paano ka matutulungan? Sabi ko nga, simple as kamatis tsaka kalabasa, hindi gumagalaw. Processing. Diba? Pagka yan luto mo, pagka yan ginawa mo, pinowderize mo, tatagal ang shelf life, you can sell it. Diba? Gawa ka ng magandang marketing plan mo. See? Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.